Hindi ito sa Indonesia, hindi rin sa Maldives o Malaysia. Dito lang naman yan lahat matatagpuan sa pinakadulong probinsya sa timog ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Tayo ay tumungo dito para malaman kung ano ba mga magagandang lugar at kultura na may babahagi sa atin ng Tawi-Tawi. Gaano ba kalayo ito at ligtas bang magpunta dito? Tara, samahan nyo kami sa aming 3 araw na adventure na kahit umuulan at umaaraw ay tutuklasin ang natatagong ganda ng Tawi-Tawi. Ang probinsya ng Tawi-Tawi ay matatagpuan sa pinakadulong timog ng Pilipinas. Sa katunayan, mas malapit pa ito sa Sabah, Malaysia na nasa 88 nautical miles lamang kaysa sa pinakamalapit na mainland Philippines na Zamboanga City na mayroon namang 167 nautical miles. Sabi nga ng mga lokal dito, mararating mo daw ang Malaysia ng 2 hours lamang gamit ang speedboat. Ang pangalan ng kanilang probinsya ay hango sa salitang Malay na Jawi-Jawi na ibig sabihin ay malayong-malayong lugar. Kahit na malayo ito ay may dalawang pangunahing transportation ang inyong pwedeng sakyan. Una, ang Roro na may regular na biyahe mula sa Zamboanga City at tatagal ng 16 to 17 hours. Kung gusto nyo namang mapabilis ay meron din namang biyaheng eroplano dito, ngunit ito ay sa Zamboanga City lamang meron at araw-araw din ang biyahe ng Cebu Pacific at Philippine Airlines dito. Nasa 1 oras lamang ang tatagal ng biyahe kapag eroplano at ito ang pinili naming transportasyon. ATM kami nakarating dito sa Bungaw, Tawi-Tawi at sinundo kami ng aming tour accommodation dito. Una sa itinerary namin ay isang traditional breakfast ng mga tausug, ang Bangbang Soup. Ito ay mga variety ng tausug delicacies at nakita nyo na din ito sa ating Sulu vlog. Take note, kung ano lang ang kukunin mo sa plato na yan, ayun lamang ang iyong babayaran. Kaya make sure na alalahanin ninyo ang mga kinuha ninyo. Next stop ay dito sa kanilang public market at Chinese Pier. Dito nga pala ito sa Bungaw, Tawi-Tawi, ang mismong sentro at kabisera ng Tawi-Tawi. Inikot lang namin ang buong public market at dito nakakita kami ng mga iba't ibang produkto, lalo na ang mga lamang dagat at mga lansya na papunta sa iba't ibang bayan at isla ng Tawi-Tawi. Tinawag din itong Chinese Pier dahil nung unang panahon ang mga Inchik ang mga unang nakipagkalakalan sa mga tausug. Thank you, magsukol! Yan o, may mga paniki, mga fruit bat. Kaya lang medyo ko kung makikita dito sa video, meron din dito. Pagkatapos kami naman ay tumungo sa isang Badjao village na normal lang sa kanila na tumira sa mga coastal areas. Pero sa Badjao village na ito ay may pinuntahan tayong isang traditional Badjao weaving center na mismong kamay ang gamit at walang aparato. Mga banig naman ang isa sa kanilang pangunahin nilang ginagawa. Smile! Tayo naman ay patungo na sa ating homestay na nasa tabi lang ng airport. Kaya naman na-amaze kami na sa runway mismo kami dadaan papunta sa aming homestay. Ang binook pala namin ay isang homestay kung saan hindi ito yung typical na hotel na accommodation. Dito isang simpleng kubo lamang na good for 10 packs tapos yung pagkain naman ay kasama na sa bayad. Breakfast, lunch at dinner na ang kasama doon. Sa mga gustong pumunta ng Tawi-Tawi at na-experience ang simpleng homestay at nakakabusog na pagkain, ay maaari niyong kontakin si Miss Sheila Garcia's channel. Ilalagay ko ang kanyang Facebook link sa description box. Tapos kumain na nagtungo naman tayo sa Balabok Cave, ngunit nandito na din magsisimula na sumungit ang panahon. Usually ang panahon dito sa Tawi-Tawi ay madalas maganda dahil nasa pinakababa siya ng Pilipinas at hindi siya dinadaanan ng bagyo. Ulit sabi nga nila, life is unpredictable. Kaya inulan pa din kami kahit hindi rainy season. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may balat ako sa pet kaya kami inulan. Muulan pa. Ay, nako. Hindi pa pala ito yung mismong Balobok Cave na nasa bungad pa lang daw kami. Kumbaga ibang kuweba pa pala ito. Pero dito ay kumuha muna kami ng mga litrato bago pumunta sa mismong Balobok Cave. Malapit ka. Let's go. Kaya na. Wow! O diba? Yan sinasabi ko. Itong Balobok Cave hindi lang isang simple cave at isang cove dahil ito ay merong historical significance. Dito na tayo sa ilalim ng Balobok Cave. Yan na yung harap niya. Beach, tapos dagat. Ito yung cave na dinaanan natin sa taas. Tapos yung rock formation na bilog dun sa taas. Ayon sa mga archaeologists, itong cave na ito ay napatunayan na isa sa mga earliest human settlements sa Southeast Asia. 5,000 to 8,000 years ago. Bukod sa mga naggagandang mga rock formations, may mga nakita din dito na mga artifacts gaya ng polished stones,
bone tools at mga flake tools. Isa ito sa mga visited place dito sa Tawi-Tawi. Training in Manila, hindi ka ba naglalamig? So tayo naligo ngayon sa Tawi-Tawi sa Bolobok Cave. Yeah! Kinabukasan naman tayo ay maagang nagising upang magtungo sa Panglima, Sugala, isang bayan sa Tawi-Tawi kung saan nagaganap ang traditional barter trade na ginagawa pa noong unang panahon. Ang barter trade ay isang lumang kalakalan kung saan kayo ay makikipagpalitan ng inyong produkto sa isa't isa at walang involved na pera. Hindi ko nga alam na may nag-i-exist pa palang ganito sa panahon ngayon at first time ko makaka-witness ng ganito. Samut-saring mga isda, lamang dagat at mga ibang produkto pa ang isinasama sa barter trade. May mga lamang dagat nga na first time ko lang din dito nakita. Ngayong makabagong panahon na may mga iba din dito na tumatanggap na rin ng pera bilang transaksyon. Pero may iba pa din naman na dun pa din sa nakagawi ang barter trade. Ipapaksiw to. Yes po, gusto niyo po? 200? Sige. Walang kilo-kilo sa amin dito po, tumpok lang. Yes. Tungkok dito. Tumpok only. Yung parang empanada nila. Pero may bihon sa loob. Pero kailangan lalagyan mo siya ng suka para mas masarap. Hatiin mo to pieces para makita mo mas pumasok yung suka doon sa loob. Mainit yung suka, yung ibang ingredients na yun. Chicken pastillas. Egg. With egg. Rice is life. On our way back to Bongo at may quick stop tayo dito sa may tulay para makapag-picture taking at pagkatapos ay tumungo naman kami sa Mindanao State University kung saan dito may isang pink boss na nasa loob ng isang campus. Akala ko nga ang pink boss lang ay matatagpuan sa Maguindanao del Sur. Meron din pala dito at nag-picture muna kami. Next stop, isang physical activity naman ang ating gagawin at ito ang akyatin ng Budbonggao, ang pinakamataas na bundok dito sa Tawi-Tawi at isa din ito sa mga sagradong lugar para sa mga kapatid nating Muslim. Hindi lang kami nag-iisa dito sa bundok na ito dahil may mga unggoy din dito at hindi lang ito nag-iisa, napakadami nila. Kaya pala yung ibang umakyat dito ay may mga dalang saging na ibinibigay nila bilang pagkain sa mga unggoy. Sarap ng kain mo dyan ah. Dala-dalawa pa yung saging mo. At ayun na nga, bumuhos na ang ulan kung kaya naman sumilong muna kami. Hindi na din tumuloy ang iba sa amin gawa ng madulos na ang aakyatin. Ubus na, wala na. Tapos tumiring na pagtaas. Tatara na kami. Let's go. Kung sabay nila ka, papakapun kita. Pati kunggoy pinakapun na eh. Umuulan sa Bonggao Peak. Napakaswerte namin. Sabi ng mga lokal dito, 2 buwan daw hindi umuulan, tapos napakainit. Nagsimula lang kahapon kung kailan kami dumating at ngayon. Pagdating namin sa taas ay nakita namin ng isang pasilidad kung saan dito nagdadasal ang ating mga kapatid na Muslim. Considered din kasi itong sagradong bundok at dito din nakalibing ang dalawa sa mga kasama ni Sheikh Maktoum na nagtatag ng Islam dito sa Pilipinas. Pala yung largest tree na mulabi dito sa Pilipinas, yung nasa likod ng libingan. Parang ito talaga ang prayer mountain nila. Sacred sa kanila ito. May tradisyon din dito na magtatali ka ng ribbon upang humiling. Wish kayo, mag-pray. Yung blue is prosperity. Pero parang Yellow Success. Yung green, Yung yellow? good health. Anong yellow? paano ba yan? Tawi. Wawawi. Ganyan doon. Tawi-tawi sign. Kuya Will, pahingin naman ng jacket dyan. Pumapatak pa din ng ulan nang kami ay dumating sa summit at panaka-naka din ng view dahil sa makapal na ulap at ng ulan. Kung maganda lang ang panahon, tsak na makikita daw namin ng iba't ibang isla ng Tawi-Tawi at ang Silhouette Mountains ng Malaysia. Ganyan na lang kalapit dito ang Malaysia. Muulan talaga, wala talagang clearing. It. Babalik na. Oh. Good Bonggao. Tawi-tawi, walang clearing. Walang clearing. Yeah. Ganda at nakakamangha pa din na nasa pinakamataas na elevation kami ng Tawi-Tawi. Wala man masyadong clearing pero di naman may tatanggi na napakaganda ng view dito sa Budbonggao. Bumaba na din kami pagkatapos at kami ay tumungo sa Panglima Tahil, isang private resort kung saan dito tayo kakain ng lunch. Sikat ang beach resort na ito lalo sa mga lokal dahil accessible lang siya sa mismong Bonggao area. Oh, let's go and take a swim. Sulit-sulit.
Tamang ligo na din kami sa dagat, pantanggal ng nakakapagod na hiking at may mga kasama din kami sa paglangoy sa dagat na mga isda. Yung Bungaw Peak kung saan tayo galing. Diyan, tapos dito yung beach. Unti-unti na din gumaganda ang panahon sa aming day 2. Magtuloy-tuloy pa kaya ito hanggang bukas? Hindi na kayo makita! Hindi na kayo makita! Ayan na! Lapit na! Hindi kompleto ang Tawi-Tawi Adventure kung hindi ninyo mararanasan ang kanilang island hopping. Kaya naman sa aming last day, dito kami tutungo sa 3 isla na pinagmamalaki ng Tawi-Tawi. Inantay namin dito sa kanilang boulevard ang sasakyan naming speedboat at habang kami naghihintay, napansin ko ang isang kakaibang agos na meron sa kanilang dagat na para bang iba ang ikot at salungat sa agos. Kung alam ninyo kung anong nangyayari dito, comment nyo naman sa comment section para malaman nating lahat. Ito yung sasakyan natin ngayon papunta dun sa mga isla dito sa Tawi-Tawi. Specifically, Panampangan Island, Simonol Island, saka Sangay Siapo. So, nag-rent tayo ng speedboat. Nasa 100 mahigit na isla ang meron ng Tawi-Tawi, ngunit 3 lamang ang ating pupuntahan dahil sa malalayo at kulang na sa oras. Una nating pupuntahan ng Panampangan Island kung saan ito ang pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. Habang papunta kami, ang dami naming mga nakitang bahay ng mga badyaw na nasa gitna ng dagat. Since ang kabuhayan nila ay pagsisid para makahuli ng isda, ay tinawag na din silang sea gypsies. Dahil kaya nilang tumagal sa ilalim ng tubig ng halos 10 to 13 minutes nang walang oxygen tank na gamit. Ayon sa mga pag-aaral, na-adapt na ng kanilang katawan na mas tumagal sa ilalim ng dagat. Dito na tayo sa may Panampangan Island. Maganda. May sandbar dito sa harap eh. So, tara. One less ticket beef. Lalakad tayo dito ngayon sa may sandbar. Sandbar na maiksi. Yung mahaba daw nasa likod, yung 3 kilometers. Eh ngayon, high tide, kaya hindi masyadong kita. At hindi rin malalakaran. Kasi may tubig. Sa sobrang pino ng buhangin dito, matik lubog ang paa mo kapag inapakan mo. Little words hit me like a game of dog. Nag-form yung starfish oh. Baka backbone ng starfish. Baka backbone ng starfish yan ah. Para ka lang din nasa Sulu, pero syempre Sulu yun, ito ang Tawi-Tawi. So, welcome to Panampangan Island dito sa Tawi-Tawi. Let's go! Running faster, faster than my dreams. Malinaw na tubig, malapulbos na buhangin at mayapang lugar, yan ang natatanging ganda ng Panampangan Island. Breathe. One less lie before the truth. One less fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed myself? Nilimot din namin ang likod ng Panampangan Island at meron palang nakabase dito na sundalo na nagbabantay 24 hours. Pagdating sa likod ay meron pala dito isang maliit na docking area at hindi rin kita yung longest sandbar gawa ng high tide. Beating on my door, running faster, faster than my dreams, and I can't stop to breathe. Malayong paglalakbay ulit. Tatahakin naman ngayon na ang isla ng Simonol kung saan pupuntahan natin ang isa sa pinaka-historical na mosque na naitayo sa Pilipinas. Beating on my door. Cebu yan lang kita mo. Cebu tawid na. Oh, running fast. Palanjay Cam, dito na tayo sa Simonol. Dito tayo ngayon sa Simonol, Tawi-Tawi, kung saan nandito yung pinakauna at pinakamatandang mosque na itinayo sa Pilipinas. Bago kami pumasok sa pinaka-mosque, kami muna ay nagsuot ng mga tradisyonal na kasuotan kapag pumapasok sa isang mosque. Ito ay isang respeto na din sa ating mga kapatid na Muslim at sa kanilang rehiyon na Islam. Okay. Parang Arabo.
Taong 1380, wala pang bansang Pilipinas nang dumating ang isang Arabong misyonaryo na si Sheikh Karimul Makdum dito sa Simunul. At dito niya unang ipinakilala ang Islam, kung saan dito niya unang itinayo ang kauna-unahang moske. Ito yung graveyard ni Sheikh Makdum, yung Arabian missionary na nagdala ng Islam dito sa Pilipinas. Mula dito ay unti-unti nang lumaganap at nakarating ang Islam sa Luzon, Visayas at Mindanao. May mga nagsasabi nga na kung hindi tayo nasakop ng mga Kastila nung dumating sila noong 15th century, malaki ang posibilidad na buong Pilipinas ngayon ay nasa Islam ang relihiyon. Ito yung natira dun sa 1380 na itinayo na mosque dito. Gawa siya sa EPL. Gawa siya sa EE. Dahil sa malaking contribution nito sa bansa ay ginawad ng National Historical Commission ang mosque na to bilang isang makasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Dito din pinalawanag sa amin ang pananampalataya ng isang Muslim kapag sila ay nagdadasal sa mosque. Didikkasin. Bismillahirrahmanirrahim. Sisimulan ko sa pangalan ng Panginoon. Ito. Ashhadu an la ilaha illallah ako'y sumasagot. Walang ibang Diyos maliban kay Allah. Pagkatapos dito ay tayo naman ay tumungo sa huling isla na ating pupuntahan, ang Sangay Siapo. Let's go! Currently, ginagawa itong Sangay Siapo. Kaya may makikita kang mga structure na ganyan. Na-upgrade kasi yung Sangay Siapo ngayon, kaya may mga iba pang mga under construction. Gaya nung yung nilakad namin na yan, halos merong mga kahoy sa gitna. Tapos aakbang ka, ang haba niyan, siguro mga nasa 500 meters yan. And then, ito yung mga cottages. Sa ngayon, yan, medyo sira. Papalitan naman daw yan ng bago dahil konting tiis lang at tinatapos pa daw yung construction. Hope you give me some real love tomorrow. Hope you give me some real love tomorrow. We were singing songs and I just can't wait no more. We were singing songs and I just can't wait no more. Ayan guys yung yung view dito sa Sangay Siapo. Ayan. Chiring! Ganyan siya. Oh, aray ko. Ayan yung aming speedboat. Ano siya sa gitna ng dagat. Tapos ayan yung walkway nila. We were singing songs. Pabalik na kami dun sa may dinaungan namin. At naglakad kami, ayan yung mga nilakad namin. No? Under construction pa kasi siya. So hahakbang ka dun. Tapos dun na kami ulit paliligo ngayon. Ayun o. Dito in-enjoy na namin ng todo dahil ito na din ang huling araw namin dito sa Tawi-Tawi. Ayun o, natatapakan ka. Natatapakan na. Talo na. Back up. Talo na. Ilang oras na lang ay kami ay bumalik na din at bago kami umuwi, syempre di mawawala ang pagbili ng mga pasalubong dito sa Tawi-Tawi. Dahil mas malapit na lang ang Tawi-Tawi sa Malaysia, napakalaki na ng impluwensya ng kultura at produkto dito. Normal na lang dito na makakita kayo ng mga Malaysian products na mura ang presyo. Galing ng Malaysia to, sir, no? Mura daw kasing nabibili ito kumpara sa Zamboanga na mas malayo. Binisita na din namin ang Masjid Raayat, ang pinakamalaking mosque dito sa Tawi-Tawi.
Bukas na din siya ngunit may mga ongoing pang ginagawa para matapos na. Sa aming pagbisita sa Tawi-Tawi, nasaksihan namin ng mainit na pagsalubong sa amin ng mga tao dito. Isa man ito sa pinakamalayong probinsya ay wala namang duda na ito ay isang magandang lugar na aming napuntahan na dapat nating ipagmalaki bilang isang Pilipino. Dito din namin napagtanto na hindi lang sagana sa magagandang lugar ang Pilipinas, kundi sagana din sa iba't ibang kultura, tradisyon at paniniwala. Magkaiba man ng ating mga kultura at paniniwala, wala namang duda, tayo ay isang Pilipino lamang na dapat ipagmalaki ang ating sinilangang bayan.